Yeah. Thank you, Sobs. Yes, love. Catherine pa rin. Why Catherine? Well, I've been watching her since, kailan ba yun? Agua Bendita days. Until, sa lahat ng mga romance movies niya. What she is with now, DJ no? and where she is now. Grabe. Galing niya. She's truly an icon and On her own, yeah. she's on her own, pero grabe galing. Favorite Hi guys, I'm Dylan Minor and I'll be playing Patrolman Efren Taguyonon. At sana abangan niyo po ang Manila's Finest, malapit na po, December 25, 2025 sa cinemas nationwide. Yun na. Peace. Thank you very much, Dylan Minor. Hello, Kasden fans. Grabe pala yung ginawa ni Ma'am Catherine dito na ako talagang sobrang napahanga ako dito mga kasambreros. Kasi dito sa may pag-attend nga niya, no, ng Tatler Ball mga kasambreros 2025. Ang ganap kasi dito ay di ba winelcome ni Doc Ivy si Ma'am Catherine. Tapos parang may parang aktong magpa-picture taking yung mga executives, no? Parang part ng management team mga kasambreros na mga matataas na di kalibre na mga tao mga kasambreros. Tapos pina-join si Ma'am Catherine, tapos ayaw niya sana. Sabi nga parang alam mo yung napaka-humble mo na superstar ka na, tapos bilyonarya ka na, ay parang umaayaw ka pa rin mga grabe, no? Alam mo, napahanga talaga ako dito kasi grabe yung kanyang humility ba. Dito mo talaga makita na hindi mayabang si Ma'am Catherine mga kasambreros. Kasi parang nahihiya siyang mag-join dun sa mga execs, mga kasambreros, no? Or executive people nga mga kasambreros. Ako talagang yun yung una ko napansin, yung pagiging down to earth ni Ma'am Catherine mga kasambreros, na parang pag ihalo mo siya sa mga elite na mga tao, yung mga alam mo may mga posisyon, mga businessmen, yung mga basta no, mga nakakaangat sa society mga kasambreros, sa mga fashion, sa mga di kalibre na mga tao. Pwede mo siyang ipantapat doon, no? Pero pag parang gusto siyang isama na ng mga executives, parang ayaw pa niya mga tapos yan parang grabe yung humility talaga naman Catherine dito na ko talaga, no? Talagang napansin ko talaga ito mga kasambreros. So ito nga ay complete, no? Si Doc Ivy talaga ang nag-post nito mga kasambreros sa kanyang TikTok account, no? So ito yung complete kasi kanina yung na-flash ko ay mga pictures lang mga kasambreros. So yun talagang best friend talaga ito si Ma'am Catherine at saka si Doc Ivy mga kasambreros, no? Si Doc Ivy Teo na isang ito yung susunod na ni Dr. Bello mga kasambreros. So ito yung complete kasi talagang cameraman ito or videographer ni Doc Ivy siguro ang kumuha. May sarili siyang videographer. So love ni Doc Ivy Teo talaga si Ma'am Catherine mga kasambreros, no? Na isa sa kanyang mga clients mga kasambreros. So yun, ito yung video kasi kanina ay yung mga pictures lang yung ating pinost mga kasambreros. And then ito, next item natin. So yun na, talagang nakaka-amaze yung Catherine mga kasambreros. And then ito, si Dylan Minor ay tawag dito, pinapili kasi siya dito kung si Ma'am Catherine or si Kim Chiu. Pinili niya si Ma'am Catherine, tapos sabi ni Dylan, si Dylan Minor pala ay magiging part ng
pelikulang Manila's Finest, no, na ipapalabas ngayong December 25 sa Taquilla, no, sa Metro Manila Film Festival, mga kasembreros. So, pinili niya si Ma'am Catherine over Kim Chiu. Kasi di ba may mga ganon-ganon? Ito yung ginagawa ng host na to, no, ng vlogger na to na magpapili siya kunwari ng artista o ng taong. Tapos, bakit, no, yung reason. So, sabi niya dito ay, sabi ni Dylan Minor, ay dati daw ay nagagalingan siya, no, dati pa daw, since Agua Bendita days ni Ma'am Catherine, ay hinahangaan na niya si Ma'am Catherine kasi nga sobrang galing. Mga kasembreros, hindi naman sasabi na hindi magaling si Ma'am Kim Chiu, pero yun, talagang may umaangat lang talaga, mga kasembreros, sa gantong larangan sa Manila's Finest. So sa Manila's Finest, actually pelikula yung December 2025. Tapos kasama yata dito sina, if I'm not mistaken, ay sina Piolo Pascual, sina Jeric Raval, Bangs, Bangs Garcia, 2025. Ano ba to? Drama? Kasi sabi dito maging part ng ng Metro Manila Film Festival, mga kasembreros. So, yun, si Piolo Pascual na kasama dito. Si Enrique Hill, Kiko Estrada, si Romnick Sarmienta, Cedric Juan. Ito po ay according sa my drama list, no? Tapos si Joey Marquez, magiging part din siya ng Manila's Finest, mga kasembreros. Si Rica Perelejo, no? Magiging part din siya, si Jasmine Curtis Smith, si Ariel Rivera, si Paulo Angeles, Suleiman Cruz, Ethan David, na magiging part din po siya ng tawag dito ng cast, mga kasembreros. So isang malaking pelikula rin pala itong Manila's Finest, mga kasembreros, led by Piolo Pascual. And then ito, next item natin, mga kasembreros, pinost ni Ma'am Catherine, sige, ito muna. So ang cute nito ng mga kasembreros, no? Pinost ng isang admin, Catherine admin, mga kasembreros, yung IDs ni na Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden nung sila ay mga estudyante pa. So medyo throwback ito. Catherine Bernardo official na Alden ID Pictures. So yung si Sir Alden niya ay BSBA Management, no? Sa ano yata ito sa De La Salle Canhubang, sa De La Salle, mga kasembreros, yon sa Leandro Locsin Campus. Tapos yung Catherine naman BSBA, BSBA din pala sa yung Catherine, pareho sila ng kurso pa. Okay. BSBA pala siya, pareho sila ng business, Bachelor of Science in Business Administration, mga kasembreros, major in Marketing Management si Chandria. Si Adeline naman, no? Adeline Montessori yata ito si Ma'am Catherine, if I'm not mistaken. Ito po ay kanyang sa college. So congratulations na. Parang throwback lang naman ito, mga kasembreros, no? Noong sila po ay nag-aaral, mga kasembreros, 2010 hanggang 2011. Parang nakakamiss mag-aaral tuloy. Nung na-flash ito, mga kasembreros, 2010 to 2011 yung nakalagay na tawag dito na school year, mga kasembreros. And then ito, pinost ng isang admin 5 hours ago ay shout out no kay Queen Floor, most outstanding love team. I definitely agree and disagree, no? Outstanding love team sila sa totoong buhay at saka sa promo nila sa Hello Love Again. Pero tandem lang kasi sila, no? Hindi sila love team kagaya ng Kathniel, Kim Pao, Don Bell, parang Aldab, no? And so on, mga kasembreros. So sana manalo silang outstanding love team talaga, mga kasembreros, sa PMPC Star Awards for Movies, no? Wala pa tayong update doon, pero i-update ko kayo, mga kasembreros, kung kailan gaganapin yung PMPC Star Awards for Movies, na kung saan nga ay 13 nominations ang natanggap ng Hello Love Again, mga kasembreros. So grabe, Hapot Awards talaga ang Hello Love Again, mga kasembreros. So partida, hindi pa nakapagsimula ulit ng pelikula ang Kat, then ay panalong-panalo pa rin sila kahit saan, mga kasembreros. So yun po, no?
talagang congratulations. Ito rin naabangan ko na manalo silang Best Love Team. Ako pa for the very first time na mangyayari yung mga kasembreros, no? Kung sila po ay tanghaling Best Love Team of the Year, mga kasembreros. And then ito, ang get ito, kasi nung sa Rexona, in-interview pala siya sa likod or sa, hindi sa highway, mga kasembreros. So, hindi ko gaano marinig medyo mahina, mga kasembreros, yung kanyang boses. Yung narinig ko lang dito sa syempre support, no, positive vibes, mga kasembreros. And then yung sabi niya, di ba tumakbo sila nung Sunday ng umaga. Sabi niya, pagkabukas daw, mag-breakfast daw siya, something like that. Tapos tumawa na lang siya, mga kasembreros, no? Parang yun ang sabi niya, parang siguro mag-breakfast siya ng bonggang-bongga. So parang ganun, no? Pero Monday yun, mga kasembreros. So kasi Sunday to kahapon Sunday siya in-interview kasi yung kanilang pagtakbo nga, tapos ay Monday ng umaga, mga kasembreros. So medyo mahina siya, pero alam kong positive and good vibes lang din ang hatid ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros, dito sa kanyang backstage ganap interview, mga kasembreros. So yun po. And then ito, si Mami Min, may isang fan pala noon, nagpa-picture din sa kanya, mga kasembreros. Dito sa pagtakbo nga niya sa Rexona, mga kasembreros. So hindi ko lang kung miss you too, brother, look who I saw today, miss you tita. So parang get together na sa Pasko. Parang hindi ko lang kung relative niya ito, mga kasembreros, or dati niya nang kilala, or siguro dati niya nang kilala, or relative niya, mga kasembreros, na medyo malayo na hindi na niya nakakasama, kasi sabi niya ito miss you, sabi niya. So miss you, so na-miss niya daw si tita, baka parang nila dati, tapos hindi na sila nagkikita. And then ito, so okay, Alora sa Sam ay yes, sila na May 25, 2024 naging sila. One day ago, pinost ito, mga kasembreros, no, na naging sila na daw ng cast din May 25, 2024. Alam ko medyo matagal na rin ito na dati na nagsi-circulate, mga kasembreros, yung petsa na ito, no, May 25, 2024. Ako ay alam naman natin nag-communicate sila, pero yung mag-on as boyfriend and girlfriend, sa ngayon siguro hindi muna ako maniniwala because they're single, no? Kumbaga pa, nandun yung agreement, nandun yung usapan na, after how many years, after natin mag-explore, after natin gawin yung individual projects, individual ganap, no, individual activities, ay saka na tayo mag-ano. So for in the meantime, sila, siguro as friends, mga kasembreros, as close friends, as single Mr. Fulkerson and single Mrs. Fulkerson soon. Magalit na naman yung sa akin, yung mga Mayor Mark Alcala dyan. So yun, pero ito po ay matagal na, mga kasembreros. Sa ngayon ay they're just enjoying their individualism, mga kasembreros. So talaga may pa individualism. So yung mga kanya-kanyang ganap, no, at saka exploration sa buhay. So pare-pareho lang sila ng path or a pattern, mga kasembreros ba. May pattern sila na iisa. And then ito, so ang cute ng ginawa ng isang fan dito. Isang fan dito, mga kasembreros. Ginawa niyang mga superheroes at saka mga cartoon anime characters, mga kasembreros, no? Sina Ma'am Catherine at Sir Alden. So si Ma'am Donna May Landicho, shout out po, maraming salamat. Catherine Bernardo as Sailor Moon and Alden Richard as Tuxedo Mask. So ang cute, no? Inedit-edit niya, mga kasembreros. Pero grabe, ang daming likes pa rin, mga kasembreros. So madami talagang Catherine-atics pa rin, mga kasembreros, no? So Sailor Moon. So pag mahaba pa pag pinabaan pa ng buhok si Ma'am Catherine, tapos kulay white, talagang si Sailor Moon na siya, mga kasembreros. Naka-blue siya, tapos si Sir Alden ay naka-Americano tuxedo, mga kasembreros. So ang cute lang, no, nang ginawa ng isang fan dito, mga kasembreros. And then ito, next item natin, mga kasembreros, nag-post, no, ang Dreamscape, mga kasembreros, ng mga panibagong behind the scenes ni na Ma'am Catherine at saka ni Sir James Reid, mga kasembreros.
sa kanilang ganap nga, no, sa parang may pagka ano, no, may pagka sosyalera ang dating nila dito mga kasombrero sa kanilang bagong serye na Someone Someday. So tapos parang medyo bad boy ang dating din dito ni Sir James Reid mga kasembreros, no? Si Jade and si Jude, yun yung kanilang pangalan siguro dito mga kasembreros, no? Sa kanilang character na gagawin sa Someone Someday. So aabangan din natin ito. And then ito, next item natin, so yung isang fan dito, si Ma'am Donna May again, ay inedit niya, no, si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine. Sama kunwari si Sir Alden Richards dun sa Love, Joy, Hope mga kasembreros na station ID ng ABS-CBN mga kasembreros. So ang caption niya ay Love, Joy, Hope, the message of their shirt, Miss Catherine Bernardo and Alden Richards mga kasembreros. So yun po, no, pero ito po ay edited lamang mga kasembreros, ha. And then ito, next item. So, may kulay red din si Ma'am Catherine na pinost dito. Pero alam ko nasa Tatler ito no? Pero pinost, hindi ko lang kung nag-bihis lang siya ng kanyang outfit dito mga kasembreros, from red to white. Pinost ng Catherine Blue Hearts 3 hours ago. Catherine Bernardo serving looks in red, that face card never declined. So, yun, no, Catherine Bernardo, credit to the owner. So parang ito yata yung kanyang damit bago siya nagbihis nung white na kanyang sinuot mga kasembreros sa Tatler Ball mga kasembreros. So which is kung kapabumagay, no, kaya phenomenal box office cinema queen ang kanyang outfit doon. Simple lang pero rock mga kasembreros ang galawan at outfitan ni attorney mga kasembreros. And then ito, gagawin ko tong last item. Hindi ko kasi ito naisama nung nakaraan. So yung AR Troopers ay nag-post din, no, nung about kayo Sir Alden na bumili siya ng isang product na parang Tocino Tapa, something like that mga kasembreros. Masarap naman. Sarap naman ng mga yan Pops Alden Richards, pero mas masarap ka pa rin hahappy ewan ko sa iyo siya AR Troopers, no. Pero ito po ay ang kanyang masugid na mga admin mga kasembreros, no, yung AR Troopers. So kung saan ay bumili kasi Sir Alden dito ng produkto na sa isang branch mga kasembreros, no, every flake counts nakalagay dito. Tapos ay yung every flake counts ay isa siyang parang tapa, steak, tocino, tapos nakagarapon na. So masarap siguro ito mga kasembreros, no. Pero hanggang tingin lang tayo, of course, dito sa produkto. Sa ating 10 items, no. Sana po ay pakinggan pa natin ang Word of God. Today is November 24, 2025. Monday na po. Blessed Monday evening po sa bawat isa. Para po sa ating Word of God is sobrang cute nito, ha, at sobrang kulit mga kasembreros at may power. Ang title po ay Magtrabaho Kasi. Ephesians 4 verse 28. Let him who stole steal no longer, but rather let him labor, magtrabaho, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need. So ito mga kasembreros ay sabi dito, yung mga nagnanakaw dati, wag na magnakaw. O sino ba magnanakaw? Let him who stole, yung mga nagnakaw, no? Past tense ng steal. Sabi niya, steal no longer, wag na magnakaw. Actually, yung una ko naisip dito na title ay wag na magnakaw. Pero sabi ko, gawin ko na lang positive, pero papasok pa natin yung issue ng pagnanakaw. So especially, no, sa mga hindi natin pera, sa mga hindi natin, kasi hindi natin nanakawin kung hindi sa atin, di ba? Hindi natin nanakawin na kung atin yung pera o atin yung mga bagay na ninanakaw natin. So especially, no, sa ating mga public servants, patama na rin ito mga kasembreros, no, sa ating mga public officials na hanggang ngayon ay wala pa rin nananagot sa iskandalo ng flood control projects mga kasembreros. So yun po siya. Magtrabaho kasi. So dito si Apostol Pablo ay nagre-remind sa Ephesians, no, sa mga tao sa Ephesus mga kasembreros, na specifically sa church doon sa Ephesus, no,
mga Kristiyano, early Christians, mga kasembreros, ang mga Ephesians, na yung mga nagnakaw, wag na magnakaw, instead magtrabaho, no? Magtrabaho sila kasi lahat tayo may kamay, no? Lahat tayo, yung iba nga, di ba? Yung mga person with disability, nagtatrabaho nga sila, nakikita mo minsan sa mga lansangan, no? Sa mga public streets, mga kasembreros ay talagang nagkukumahog at nagsisikap sila kahit sila ay may disability. How much more makumpleto ang kamay, kumpleto ang paa, kumpleto ang mata. Yung iba nagnanakaw pa, mga kasembreros, no? Malaki ang katawan, nagnanakaw pa. So mahiya naman kayo. Talagang nangyari man si kasombrero. Hindi, pero kidding aside, mga kasus, ay ganun po siya, no? Hindi lamang itong applicable sa simbahan or sa mga religious establishments or groups sa mga kasembreros, but most especially sa ating tahanan. Mahirap din yung pamilya na may isang nagnanakaw sa loob ng tahanan, may isang kapatid or may isang anak na nagnanakaw, tapos ninanakawan yung kapatid. So, gulo talaga, mga kasembreros. Ako na-experience ko talaga yan na may nakita ako mga pamilya na ganun, mga kasembreros, no? Sobrang gulo, no? Kahit na madaling araw ay nag-aaway sila. So, dahil nga sa yung kapatid, ninakawan ng t-shirt ng isa, umorder sa TikTok, tapos ganito, ganyan. Ninakaw ng kapatid yung in-order niya sa TikTok. So, ganun, no? Ayaw pang umamin ng isa. So, medyo talagang off siya, mga kasembreros, at hindi siya healthy. And kasalanan talaga siya, mga kasembreros, in other words. So, instead magtrabaho, no? Magtrabaho, mga kasembreros. Tapos ay kasi kapag nagtatrabaho ka, ang isa ring dito, i-income ka, no? Kakaroon ka ng sahod. So, ikaw rin, kapag wala ka, kapag may pamilya ka or may kaibigan ka or may someone na pwedeng gusto mong tulungan, meron kang ibibigay kasi nga meron kang sahod, no? Meron kang ipon, mga kasembreros. So, ganun po siya. So, and kapag tayo nagbigay, pinagpapala tayo ng Panginoon because ang Diyos po ay pinagpapala ang mga taong nagbibigay ng masaya at bukal sa kalooban. So, ganun po siya. Kung kaya, kailangan magtrabaho. Huwag trabahuin ang pagnanakaw, no, sa ating mga government officials, kundi trabahuin ang kapakanan ng tao. This verse emphasizes the importance of hard work. Ayun, no, masigasig at masipag na magtatrabaho, no, laborious, generosity and kindness. So, yun. In our interactions with others, it reminds us that by daily or by working diligently and striving for excellence in all that we do, we not only improve ourselves or our lives, but also set a positive example for those around us. So, yun, nagiging example din tayo. So, especially, no, Sir Alden, talagang maraming nag-look up sa kanya because hindi lang siya artista. Hindi lang siya artista lang, no? He's a businessman, he has advocacies. Maging ambassador ka lang ng OWA, mga kasembreros, no? Tapos libre. Maging chief executive officer ka ng business mo, pwede ka nang mag-settle sa ganun, you know? Maging CEO ka na lang, focus ka na doon, pero hindi, you know? He's an actor. Hindi lang siya actor, kundi may best actor pa ng mga awards, mga kasembreros. May restaurants, may mga businesses, producer pa siya, director pa siya, no? So, all in one, mga kasembreros. Kumbaga pa, kung kaya maraming mga kabataan ang look up din sa kanya, mga kasembreros, especially mga business-minded. At saka may advocacies, no? Marami siyang mga brands na PAWS, no? Philippine Animal Welfare Society, no? Siya rin yung ambassador, mga kasembreros. And marami pang iba na kung ilista natin, mga kasembreros. So, maging good example ba? So, mas maganda na maging good example ka kaysa gawin kang bad example, mga kasembreros. So, huwag mong gayahin si ganito, nagbuntis na maaga, naging tatay ng maaga, o ayan, tingnan nangyari, doble-doble na yun ang problema. So, ganun siya, mga kasembreros, no? When we share our resources with those in need, we contribute to creating a more compassionate and inclusive community. Furthermore, when we use our words to uplift and encourage others, we contribute to a culture of support and positivity. So, yun siya, no? Parang wag tayo maging pabigat. Yun yung term ng tambay. Wag kang pabigat, no? Kasi kapag may pabigat sa pamilya, para kang nagbubuhat ng 2 sakong bigas sa iyong
balikat mga kasombreros na mahirap kang makamove on at makapaglakad ng journey sa buhay. Mapaparang ang hirap magplano, ang hirap magdesisyon, ang hirap mag-implement ng projects kasi may pabigat sa bahay, may pabigat sa buhay. So, ganun mga kasombreros. Instead of makakontribute ka, mag-ambag ka naman. So, parang mag-ambag ka naman, huwag ka lang puro ganyan. Huwag kang puro chika. So, dapat may ambag mga kasombreros. So, ganun dapat ang ating gawin. So, wag lang tayong umasa sa hingi, no? Kailangan magtrabaho. The verse begins with a call to stop stealing, no? Let the thief or let who stole steal no longer, no? This isn't just about literal theft, but extend to any form of dishonesty or taking advantage of others. So, hindi lang siya pagnanakaw, kundi lahat ng uri ng pandilinlang, dishonesty, no? Pandaraya, mga kasombreros. At saka pang-api, no? You're taking advantage of others. So, napakano ito, no? Yung nagtitake advantage ka ng ibang tao, mga kasombreros, for your own gain. Paul then urges, but rather let him labor, doing honest work or with his own hands, mga kasombreros. This emphasizes the dignity of labor and the importance of earning an honest living. So, ito, honest living, okay? Kumbaga pa yung pinapakain mo sa pamilya mo, pinapakain mo sa sarili mo, ay dapat galing sa tapat at honest na trabaho. Hindi sa nakaw at hindi sa pinagpagura ng ibang tao. Kumbaga, trabahong patas ba, no, mga kasombreros? So, talaga ngayon ang gagalaitin ang mga tao dahil sa itong nakawan nga sa gobyerno, mga kasombreros, no? Talagang grabe na yung nangyayari ngayon. Let's pray for our country, mga kasombreros. The final part, so that he may have something to share with anyone in need, shifts the focus from self-sufficiency to generosity, highlighting the communal aspect of Christian life. So, ano lang siya, di ba, kapag ikaw ay nagtrabaho, sarili mo lang pwede. Pero kapag naka-earn ka na, pwede ka nang mag-perform ng generosity and kindness, mga kasombreros. So, ang ganda, no? Kasi kapag meron ka nga, no, hindi ka naman pwede magbigay ng, kunwari, 100 sa isang tao kung wala ka naman 100. So, kapag meron ka nun, pwede ka magbigay, no? Kung kaya ang pagtatrabaho talaga ay isang aspect at isang dapat natin na kumbaga pag ginagawa, mga kasombreros, at maging ugali kasi galit din ang Panginoon sa mga taong tamad, mga kasombreros. Furthermore, we can also use our hands to serve and help those in need. So, hindi lamang siya material at saka mapa-financial aspect. Pwede rin tayo magtrabaho when it comes to, let's say, may bayanihan or kahit na sa simbahan. For example, sa pamilya, no? Magtrabaho, magtanim, tumulong sa gawaing bahay, no? Ganon, mga kasombreros. So, acts of kindness, compassion, and generosity can be carried out through physical actions, whether it's offering a helping hand to someone in need, providing food and shelter to the less fortunate, or simply lending a listening ear. So, yun, listening ear. Kapag tayo po nakikinig sa taong may problema, malaking bagay din po yun, mga kasombreros. Kasi, yung mga taong problemado, rin yan sila, minsan gusto lang din nila na may nakikinig sa kanila, or may dumadamay sa kanila, mga kasombreros. So, ganun po, no? Malaking bagay yan sa kanila. Although para sa iba, maliit na bagay yung may nakikinig sa problema mo. Pero sa mga taong problemado at dumadanas ng bad circumstances, ay na yun, talaga malaking bagay. Kung pa yung presence mo, yung pakikinig mo, ay malaking bagay para sa kanila. Kung pa parang nai-ease, kung pa nababawasan yung kanilang yung kanilang pighati at saka problema sa buhay when someone listens to them, mga kasombreros. Alright, so napakaganda ng salita ng Panginoon ito, mga kasombreros, sa Ephesians 4:28. Pero in the meantime, ilang po sa ating Word of God, ha? Ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, mga kamay na masipag magtrabaho at hindi na magnakaw. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po.